Genesis chapter 27. Binles ni Isaac si Jacob. Matanda na si Isaac at hindi na siya makakita. Tinawag niya si Esau, yung panganay na magkapatid. At sabi niya, Anak ko, "Ano po yun?" Sagot ni Esau. Sabi ni Isaac, matanda na ako. Malapit na akong mamatay. Kunin mo yung mana mo, yung mga gamit mo pang-hunting. Pumunta ka sa gubat at manghuli ka ng hayop para sa akin. Ipagluto mo ako ng masarap na pagkain, yung favorite ko. Dalhin mo yun dito para makain ko. Tapos, ibibless kita bago ako mamatay. Nakikinig pala si Rebecca habang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya nung umalis na si Esau para maghunting ng hayop, sinabi niya kay Jacob, "Narinig kong kausap ng tatay mo si Esau. Sabi niya, maghunting ka ng hayop. Tapos iluto mo ng masarap. Pagkakain ko nun, ibibless kita sa harap ni Lord bago ako mamatay. So anak, ganito ang gawin mo. Puntahan mo yung mga alaga natin. Kumuha ka ng 2 batang kambing, yung matataba. Tapos iluluto ko yung favorite na pagkain ng tatay mo. Dalhin mo yun sa kanya para makain niya at mabless ka niya bago siya mamatay." Pero sabi ni Jacob kay Rebecca, "Nay, mabalbon si Esau. Makinis naman ako. Paano kung hawakan ako ni tatay? Tapos, malaman niyang nilaloko ko siya. Baka isumpa niya ako imbes na i-bless." Sumagot ang nanay niya, "Hayaan mo. Aakuin ko yung sumpa na ibibigay niya sa'yo. Basta, gawin mo ang sinasabi ko. Anak, sige na. Dalhan mo ako ng mga kambing." Kumuha nga si Jacob ng mga kambing at dinala yon kay Rebecca. Tapos, niluto nito yung paboritong pagkain ni Isaac. After dun, kinuha niya yung pinakamagandang damit ni Esau na tinago niya sa bahay at pinasuot yon kay Jacob. Binalutan niya ng balat ng kambing yung mga braso ni Jacob, pati yung makinis na part ng leeg niya. Tapos, inabot niya kay Jacob yung pinrepare niyang masarap na pagkain at tinapay. Pumunta nga si Jacob sa tatay niya at sinabi niya, "Tay!" Sumagot si Isaac. Anak ko, sino ka? Sabi ni Jacob, "Ako po ito, si Esau, yung panganay mo. Nagawa ko na yung inutos niyo. Bangon na po at tikman niyo itong dala kong karne para mabless niyo na ako." Pero sabi ni Isaac, Bakit ang bilis mo naman yatang nakahuli, anak? sumagot si Jacob, "Tinulungan po ako ni Lord na Diyos niyo." Sinabi ni Isaac kay Jacob, Lumapit ka nga para mahawakan kita. Si Esau ka ba talaga? Lumapit nga si Jacob sa tatay niya at hinawakan siya nito. Sinabi ni Isaac, Boses ni Jacob. Pero yung braso, parang kay Esau. hindi niya nakilala na si Jacob yun. Kasi mabalbon yung mga braso, gaya ng kay Esau. Ibibless na sana siya ni Jacob. Pero nagtanong ulit siya. Ikaw ba talaga yan, Esau, anak? "Opo, tay," sagot niya. Sabi ni Isaac, Akin na yung karneng dala mo para makain ko na at mabigyan kita ng blessing. inabot nga yun ni Jacob at kumain si Isaac. Binigyan din niya ito ng wine na maiinom. At sinabi ng tatay niyan si Isaac, Halika, anak. Yakapin mo nga ako. Paglapit niya para yumakap, naamoy ni Isaac ang damit niya. Kaya binles niya ito at sinabi, Ang mabangong amoy ng anak ko. Kasing bango ng bukid na binles ni Lord. Ibigay sana ng Diyos ang habog galing sa langit at gawin niyang mataba ang lupa para sa'yo. Bigyan ka sana niya ng maraming ani at alak. Ang mga tao sa ibang bayan magiging alipin mo at ang mga bansa luluhod sa harap mo. Magiging leader ka ng mga kamag-anak mo at luluhod sa'yo ang mga anak ng nanay mo. Sumpain ang susumpa sa'yo at i-bless naman ang magbe-bless sa'yo. Nagmakaawa si Esau para sa blessing ni Isaac. Binles na nga ni Isaac si Jacob. Pagkaalis ni Jacob, saka naman dumating si Esau galing sa paghahunting.
Nagluto din siya ng masarap na pagkain at dinala yon sa tatay niya. Sabi niya, "Tay, upo na po kayo. Kainin niyo itong niluto kong karne para sa'yo. Para mabless niyo na ako." Sino ka? Tanong ni Isaac sa kanya. "Ang pangalan niyo po, si Isaw," sagot niya. Nanginig ang buong katawan ni Isaac. Sabi niya, Sino yung nagdala sa akin ng pagkain na hinanting daw niya? Kakatapos ko lang kumain bago ka dumating. Pinles ko na siya at hindi ko na yun mababawi. Pagkarinig dito ni Isaw, umiyak siya ng sobrang lakas. Nasaktan talaga siya. Sabi niya, "I-bless mo din ako, tay. Please ako rin." Sumagot si Isaac. Pumunta dito yung kapatid mo at niloko niya ako. Nakuha na niya yung blessing na para sa'yo. Sabi ni Isaw. Tama lang talaga na Jacob ang pangalan niya. Inisahan na naman niya ako. Dati, kinuha niya yung karapatan ko bilang panganay. Tapos ngayon, kinuha pa niya yung blessing na para sa akin. Tapos, sabi pa ni Isaw, "Wala po bang natirang blessing para sa akin?" Sumagot si Isaac. Anak, ginawa ko na siyang amo mo. Ginawa ko na ring alipin niya ang lahat ng kamag-anak niya. Binigyan ko na siya ng pagkain at alak. Wala na akong mabibigay sa iyo, anak. Nagmakaawa pa rin si Isaw sa tatay niya. "Tay, isa lang po ba talaga ang blessing mo? I-bless mo din ako, tay." At umiyak pa si Isaw. Sabi ni Isaac sa kanya, Makinig ka. Wala nang hamog para sa iyo galing sa langit. Malayo sa matatabang lupa ang titirhan mo. Mabubuhay ka sa pakikipaglaban at magiging alipin ka ng kapatid mo. Pero pag nagrebelde ka, makakalaya ka sa kontrol niya. Galit na galit si Isaw kay Jacob kasi napunta sa kanya yung blessing ng tatay niya. Sabi ni Isaw sa sarili, "Malapit nang mamatay ang tatay ko. After namin magluksa, papatayin ko si Jacob." Pero nabalitaan ni Rebecca ang balak ng panganay niyang si Isaw. Kaya pinatawag niya ang bunso niyang si Jacob at sinabihan, "Makinig ka, balak kang patayin ng kuya mo kasi gusto niya makaganti sa'yo. Ganito ang gawin mo, anak. Umalis ka na at pumunta ka sa Haran, sa kuya kong si Laban. Doon ka muna magstay hanggat di humuhupa ang galit ng kuya mo. Pag di na siya galit at nalimutan niya na yung ginawa mo sa kanya, ipapasundo kita doon. Hindi ako papayag na pareho mawala sa akin ng mga anak ko sa loob lang ng isang araw." Pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban. Sinabi ni Rebecca kay Isaac, "Ayoko na. Pagod na akong makisama sa mga Hittite sa asawa ni Isaw. Pag Hittite din ang naging asawa ni Jacob, mas gusto ko na lang mamatay."